Magandang araw ho sa inyong lahat. Merry Christmas mga kapatid. Pag-usapan natin ngayon itong Imelda Bridge o yung ngayon ang tawag ay Biliran Bridge na naku ho, sabi nung isang engineer, edited lang daw po yung pag-alon-alon nito. Ito yung kumalat na video. Oh, gumaganon-ganon, di ba? Dire ko to ang nilaro mo. Ay may motor kay gaano to kay tungod to pero motor. Yan. So sabi niya, diyan kitang-kita natin na gumaganon-ganon yung tulay. Okay? Tapos, eto ngayon yung reaction ng engineer. Okay? Eto si David Adongay, si Boy. Yan. Sabi niya, if you closely examine the bridge, there are no signs of manifestations of waving. Pagka lumapit ka raw, yung malapitan, wala kang makikita na pag-alon-alon o yung pagbabataas, yung swing, sabi niya, or bridge oscillations, walang paggalaw, ganyan. The bridge inspection vehicle was positioned in the middle of the steel bridge structure, and then the steel bridge structure. The viral videos yesterday were edited and created unnecessary fear among the traveling public and the people of Biliran. We should strive to be responsible with such posting. It is also essential to regulate the tonnage of vehicles that pass over the bridge since it is pretty old. Okay? So yun ang sabi niya. So ito ho yung ginawa ng DPWH. Actually ho, hapon nila ito sinimulan, inabot sila ng gabi. Paatras lang yung pictures ko eh. So ginabi sila. Yan. In-inspection po talaga yung tulay. Okay, yung gilid, yung structure niya talaga. Mula dyan sa parte na concrete hanggang doon sa parte ng bakal, ito yung mas maaga. Tinignan talaga nila. Kasi ito yung nakita sa video na gumagalaw. Di ba? At saka yung lakas ng paggalaw noon, parang unusual yung klase yung paggalaw. Yan o. So hindi mo na ako agad nag-react dito until makita ko muna na nag-react na ang DPWH. At ito na nga po. In-inspection nila. Yan. Okay. Yan yung tulay. Nilagay sa gitna nga naman. Diba? Talagang inisa-isa talaga nila mula ron sa parte ng concrete portion hanggang sa gitna. Yung buong bakal yan sa ilalim, tinignan nila. Ito yung itsura niya. Ganda, di ba? Now, ito, sinabi ho ng mga taga DPWH, yan raw pong, yung tulay na yan ay safe. Wala silang nakita na anumang damage. Sabi nga ni Jose Rosal, kung umalo niyan, giba agad yan. Naalala ko yung doon sa may Pangasinan yata yun, na ganyang klase rin ng tulay. Ano nga po yung pangalan ng tulay na yun? Na mayroong dalawang truck na dumaan, tapos bumagsak. Di ba? Ngayon, eto, sa pagre-research ko po, may na-discover pa ako. Sabi rito, Biliran Bridge was inaugurated and opened to traffic in 1975. Its official name is Imelda Bridge. Nako, hindi ho kaya ito may kinalaman sa para sirain naman ang Marcos dahil ito po ay tatak Marcos. Kaya po, again, this is very unusual kasi yung ganyan. Di ba? Dire ko to ang nilaro mo. Ay may motor kay gaano to kay tungod to pero motor. Diba? Very unusual. Pero to be honest with you posible naman po kasi talaga ang isang tulay na katulad niyan ay gumalaw din. Okay? Gumalaw rin. May mga tulay ako na napupuntahan, pag may dumaang malaking truck, umuuga yan eh. Sabi ni Tokmal TV, madali na lang yang PKN sa AI app kasi isa din akong gumagamit ng AI. 'Yun. 'Di ba? Now, eto pa sabi rito, ni Rolando, sabi niya, my favorite historical and tourist spot in the Leyte Samar region is the southern end of the Biliran Bridge that connects Biliran province to mainland Leyte, sabi ni Rolando O. Morinaga. And completed around 1975, this bridge is about 150 meters long, and its central span held in place by an arched steel structure hovers above the short and narrow bridge of water measuring about 40 meters yung ilog sa ilalim at low tide. When facing north, from my favorite spot, one can view Carigara Bay to the right and the Biliran Strait to the left. From this vantage point, the wind almost invariably blows from the east,
from the direction of the Cariaga Bay. Okay, so ito ho ay 2003 pa. Alam niyo ho ba, ito ho yung tulay. Oh. Ganda, no? Puti pala dati yan. Oh. Yan siya. Ito na, nung kalauna, naging kulay pula na yung kulay niya. And then, gusto ko lang din pong ipaalala na noong 2021 po, ito ho, nagkaroon po ng rehabilitation ng tulay. Pabiro ko nga sinasabi, Attorney Mark Villar, Senator, magsalita ka, anong nangyari dyan sa tulay? Bakit since 1975, parang ngayon lang ito yata nabalita na sumasayaw yung tulay? Dahil ba si Madam Imelda Marcos mahilig sumayaw? Alam niyo kung bakit po ito natigil yung ganyang klase ng gagawing kwento para palakihin, pasirain, 'di ba? Siraan sila. Dahil masasabi po natin ito na pag ginawa nila 'yon, hoy, excuse me muna, tatak Duterte 'yan. 2021, 2022 si PBBM umupo. 'Di ba? Nagkaroon po ng rehabilitation. Sabi rito, according to DPWH Secretary Mark Villar, the 50 million project involves the rehabilitation of bearings of the bridge, repair of bridge deck, replacement of bolts, derusting, repainting, and retrofitting of the bridge girder using carbon fiber plate, and construction of field office for the maintenance crew under the bridge. 150-meter bridge can no longer accommodate large heavy vehicles, cargoes due to its present condition. Okay. Apart from securing a safety and convenience, travelers and residents were also preserving the historical significance of the existing bridge. Inaugurated in 1976, Biliran Bridge was considered as the major and only bridge that connects the island province of Biliran to the mainland Leyte. Okay, so ano ba yung nilagay nila rito? Kung napapansin nyo po yung mga tulay na ginagawa, hindi ho ba yung mga poste matataba? Tapos, yung tawag doon, girder ba yun? Yung biga, tawag ko ron eh. Yung girder, ipapatong dyan sa poste. Kunwari yung poste, may ipapatong dyan na nakaganon. Yung ibabaw po ng poste, meron diyang maliit na nilalagay. Tapos doon ipapatong yung biga. Ito po yun. Okay, yung binabanggit dito na saan yun? Bearings of the bridge. Yan. So sila yung mga sumasalo ng bigat. Yan. Kaya po, kapag may mga heavy trucks na dumadaan, normal po sa mga tulay, ang maramdaman mo na medyo parang yumayanig. Diba? Yumayanig siya. Pero hindi po para magiba. So, kung yung pagyanig, hanggang dito lang. Hanggang dyan lang. Pero etong buong ito, na nakasalo sa kanya, nakasuporta, hindi po yan magigiba. Sabi ni, parang shock yun, tama ho. Okay? Parang mukhang wala naman siyang spring. Yung iba nga nakikita ko, parang goma na makapal na dito, basta shock absorber ang purpose nito. Nung ginawa kasi yung Skyway Stage 3 dito sa GR Araneta Avenue, nakikita ko sila naglalagay niyan. May pinuputol sila na malalapad na gomang itim. Tapos may mga nilalagay ng pinapatong nila doon. Yan na nakikita ko pag naglalagay sila. So sa madaling salita, let's call it a shock absorber. Parang sa motorsiklo, sa mga sasakyan, di ba? Para hindi pagka nalubak, feel mo yung lubak, umpog ka. Alright? Yan. So ito yan, makikita nyo yan. May mga nakalagay na ganyan. Okay? So ganun po yung ginawa nila rito. Now, here's another video. Sinasabi ko sa inyo, totoo po naman ang tulay na nagba-vibrate or gumagalaw-galaw rin. Sabi ni Patrick Lopez, umaalon? Yes, ito. Diba? Swavy. Pero ko sabi hangin nila mo. Ay man motor kay gaano to kay motor. Diba? So yan. Ngayon, ito yung isang video. Kuha mula sa malayo. Nangyayari po kasi yan kapag malakas ang hangin. At kung inyong mapapansin din, yung distansya ho kasi, di ba, mahaba. Pero tingnan nyo muna yung video. Di ba? So very minimal lang naman yung galaw niya. Gaya nga na sinasabi ko sa inyo, normal lang na gagalaw yan, magba-vibrate yan. Pero hindi yung wavy. Sipin yung haba. Walang tulay sa gitna. Kaya normal lang yan na magaganong-ganon lang. Pero hindi naman po yung talagang makikita mo na umaalon yung lugar. Diba? Okay? Ayun, damper daw. Shock damper. Ayun, damper.
Bearing pad. Sa Tasha Magsali. Mas gali, taga DPWH ito eh. Yan, bearing pad yung nilalagay. Di ba? Pang shock absorber yon. Shoutout sa mga taga DPWH. Okay, kaya nga, 2 oras ang ginugol po dyan sa pag, hindi lang, higit pa 2 oras yung pag-check nila dyan sa buong struktura. Isipin nyo yung fake news na pinoproduce. Di ba? Yung tulay lang po dito yung tulay ng Quiapo, yung sa may Ayala Bridge. Yan, dati kapag nadadaanan niya ng mabigat ng malaking truck, mararamdaman mo yung tulay dun sa Quiapo, ganun din. Yung dito sa may Quezon Avenue, yung tumatawid ng mapapuntang Pegasus. Pag may truck na dumaan diyan, mararamdaman mo rin yung pag-vibrate. 'Di ba? So sana kung magbe-fake news, 'di ba? Isipin niyo yung magiging epekto. Tingnan niyo nabulabog ang yung mga tao doon, natakot tuloy silang dumaan, and then naglabas ng advice ng DPWH na hangga't hindi pa nga nila natatapos na suriin ang structure. Kasi 2021 lang eh, mas in-improve pa nga nila yan eh. Tapos sasabihin umaalon yung tulay. Vibration lang, pwede yun, kapani-paniwala yun. 'Di ba? Sabi nga ni yung San Juanico. So yung San Juanico nga ang haba-haba, 'di ba? Hindi umaalon, yun pa kaya. Correct. O baka naman i-fake news nila yon, yung San Juanico Bridge, sabihin nila gumano na, umandar na. Ang San Juanico Bridge, kung di ako nagkakamali, kapag ikaw ay papunta ng Leyte, ang makikita mo sa kanyang image pa letter L. Pagka ikaw naman ay papunta ng Samar, ay makikita nyo naman yung tulay pa S ang style niya. Ganun ho yung San Juanico Bridge. 'Di ba? Correct me if I'm wrong ha. Pero sa mga taga diyan pansinin niyo. Okay, sabi ni Mary Grace Piatos. Talagang Mary Grace Piatos. Parang building lang 'yan na earthquake proof. Kailangan sumayaw sa galaw para hindi mag-crack. That's correct. 'Di ba? Okay, so yung mga gustong sumira, mga nagtatangkang sumira, wag niyo hong panindigan na yung pagiging DDS. Okay? Wag masisira ang buhay mo. Okay? Alright, so iwan na natin to.